Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2121, walang makakasira. Sino ang sumusubok ng deployment spells? Tumingin si Eximo sa malayo gamit ang kanyang kakaiba at masamang mga mata. Siya ay mukhang walang malasakit, kalmado at malayo, ngunit marangal at maharlika. Hindi ako sigurado, ngunit ang kanyang deployment spells ay napakalakas. Sagot ng isang tao. Kumunat ang noo ni Eximo. May sumusubok ng mga spell ng deployment sa loob ng ilang araw, at walang nakakaalam kung sino ito. Bakit napakalakas ng kanyang deployment spells? Tanong ni Eximo. Ang deployment mark ay ganap na magkakaugnay. Tumango si Eximo at ngumiti sa mga tao. Narito ang mga tao mula sa lahat ng ministries, sino ang gustong pumunta at makita kung sino ang lalaking iyon. Brother Eximo, ang Lee Ministry ang pinakamakapangyarihan. You should go into the deployment spell and see. May nagudyok sa kanya. Kung pupuntahan ko ito at sirain ito, hindi mo makikita kung bakit napakalakas ng deployment spell na iyon. Mahinahong sagot ni Eximo. Kilig ang lahat. Sinubukan ng maraming tao na pumasok sa spell ng deployment na iyon, at lahat sila ay itinapon sa labas nito. Hindi man lang nila naiintindihan ang nangyayari. Naglalaman ito ng lahat ng uri ng enerhiya. Kung hindi naging maaway ng deployment spellcaster, namatay na sana sila. Sa makatuwid, ang mga taong hindi masyadong malakas ay hindi gustong pumasok dito. Ang mga mahihinang tao ay hindi gustong mawalan ng mukha, ngunit gusto pa rin nilang makita kung paano aayusin ng 9 Supreme Ministries ang issue. Ang Supreme Ministries ay maaaring magpadala ng 2 tao bawat isa, ano sa palagay mo? Sabi ni Eximo sa ilang malalakas na cultivator mula sa Supreme Ministries ng mahinahon. Ang kompetisyon sa pagitan ng Supreme Ministries ay patuloy, gaya ng dati. Wala akong pakialam. Neutral na sagot ng isang tao. Sumasang-ayon din ako. Tugon ng iba pang miyembro ng Supreme Ministries. Tumingin si Eximo kay Chenmo at sinabing, Chenmo, Zuluo, napakalakas ng iyong deployment spells. Baka masira mo. Alam ni Eximo na si Chenmo ay napahiya ng isang taong dumurog sa kanyang braso. Pinagtatawanan siya ng lahat sa Supreme Ministries. Ngayon, nabigyan siya ng pagkakataong mabawi ang mukha. Kung nagawa niyang sirain ang deployment spell, titigil ang mga tao sa pagtawa sa kanya. Lalong napahiya si Eximo, sinampal siya sa mukha at itinaboy. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin ni Eximo. Si Yu Qingxia ay nasa parehong posisyon, kahit na hindi niya pinagdaanan ng isang bagay na masyadong masama, pinilit siya ng lalaking iyon na halikan siya. Ito ay walang maluwalhati. 8 tao mula sa 4 na magkakaibang ministries ang pumasok sa deployment spell. Agad na umatake sina Chenmo at Zuluo nang makapasok sila, ang mga deployment lights ay nagsalubong at nakapalibot sa kanila. Ang mga makapangyarihang cosmic energies ay nag-condense at sumisipsip ng lahat ng bagay sa paligid nila. Kinabahan sina Chenmo at Zuluo, halos maparalisa sa biglaang takot habang namutla ang kanilang mga mukha. Naramdaman nila ang panganib na nagmumula sa kanilang paligid, ngunit wala silang makita, kaya hindi nila alam kung saan sila aatake. Lahat, sabay-sabay na umatake at guluhin ang mga deployment mark. Sigaw ni Chenmo ng napakalakas. Ang mga nakakatakot na tunog ay kumalat sa hangin at masakit na tumusok sa kanilang mga eardrum. Ang mga tunog ay baluktot at matalas. Lalong tumalas ang mga tunog. May impresyon si Chenmo na siya ay mamamatay, hindi siya nakakaramdam ng ligtas. At ang lakas ay patuloy na tumataas. Ang mga patak ng malamig na pawis ay bumagsak sa lupa. Nagsimulang manginig ang lupa. Si Chenmo ay nabalot ng takot. Hindi na siya nakatiis at galit na sumigaw. Sumusuko na ako, alisin mo ako sa deployment spell. Asar. Malamig na sagot ng isang boses. Naramdaman ni Chenmo ang malakas na hanging humahampas sa kanya. Galit na galit siyang nag-condense ng lakas para harangin ito, ngunit isang malakas na pagsabog ang nagpatalsik sa kanya. Papalapit ng papalapit sa kanya ang nakakatakot na nakamamatay na enerhiya. May impresyon si Chenmo na siya ay mamamatay. Tumakbo siya palayo, ngunit hindi niya makita ang mundo sa labas ng siya ay nasa ilusyon. Parang gumuho ang lupa at langit sa kanya. Asar. Mas lalong lumakas ang lakas habang dumadagandong ang kulog. 2 tao pa ang itinapon. Pinalibutan sila ng isang bagyo at bumagsak. Mahinang bumagsak si Chenmo sa lupa. Ikaw. Inatake mo lang ako. Nagkatinginan sina Chenmo at Zuluo, natulala. Hindi sila nakaimik. Binalik nila ang tingin sa deployment spell. Makalipas ang ilang sandali, si Yu Qingxia at isa pang lalaki ay itinapon din sa labas ng deployment spell. Mukha rin silang natulala. Ano ang nangyayari? Tanong ni Eximo kina Chenmo at Eximo, nakakunot ang noo. Masyadong malakas ang deployment spell ng taong ito, hindi natin ito mababali. Nahihiyang sabi ni Chenmo. Hindi niya ito masira at hindi siya maaaring manatili sa loob. Siya ay hindi mapanghamon sa lahat. Ito ay isang mahusay na scholar, siya ay napakalakas. Deklara ni Eximo. Ang mga taong dati nang nasa deployment spell at nabigo ay ngumiti lang ng malumanay. Alam nila kung gaano kalakas ang deployment spell na iyon. Hindi rin nila nagawang basagin ito. Kung hindi ito masisira ni Eximo at ng kanyang mga kaibigan, walang makakagawa nito. Baka si Yeke. Baka bumalik na siya. Pasigaw na tanong ni Eximo.
Narinig niya na naglalakbay si Ye Kei, baka bumalik siya at sinusubukan ang deployment spells, baka sadyang nagmimistula siya. Ang deployment spell na iyon ay hindi mukhang isang deployment spell na maaaring i-cast ni Ye Kei. Hindi sumang-ayon si Chenmo. Tumanggo si Eximo. Naglakad siya pasulong at pumasok sa deployment spell. Maraming tao ang nagulat. Si Eximo ay isang dakilang iskolar. Mayroon siyang advanced na pag-unawa sa mga deployment spell, hindi maintindihan ng mga taong hindi great scholars ang kanyang deployment spells. Bukod dito, mayroon din siyang espesyal na uri ng lakas. Talagang nagawa niyang sirain ang deployment spell na ito. Matapos ipasok ni Eximo ang deployment spell, ang parehong bagay na nangyari kina Chenmo at Zuluo ay nangyari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging itim at puti, at lumaki ng lumaki. Isang puyaw ng tubig ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakikita niya ang lahat ng nasa harap niya ay naging itim at puti. Walang laman ang deployment spell, interesante. Sabi ni Eximo na walang kibo. Napakalakas ng chi, ngunit isa lamang itong walang laman na deployment spell. Marahil ay hindi iyon napansin ni Chenmo. Takot na takot lang siya. Dahan-daang naglakad si Eximo pasulong, mukhang relaxed. Hindi naman siya umatake. Makalipas ang maikling panahon, natawa siya sa sarili. Ang illusion deployment spell ay ang pangunahing pundasyon, at sa loob ay maraming invisible at intangible deadly deployment spell, napakalakas na deployment spell. Kumalat sa hangin ang mga tunog ng sipol. Tumalon palayo si Eximo habang may kaunting lakas na gumagalaw patungo sa kanya. Sinuntok niya ang direksyon ng hindi nakikita at hindi nakikitang lakas. Kagulo. Malamig na sigaw ni Eximo. Ang buong deployment spell ay napuno ng nakakatakot na chi. Ang hangin, apoy, kulog at lahat ng uri ng lakas ay lumipat patungo kay Eximo. Tumiti siya ng malamig. Ang kanyang chi ay pumipintig sa paligid niya, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment mark at naging isang hindi nakikita at hindi nasasalat na kortina na gumagalaw patungo sa papasok na lakas. Gusto niyang sirain ang deployment spell gamit ang deployment spell. Nagkaroon ng pagsabog sa banggaan. Naramdaman ni Eximo na ang isang bagong uri ng lakas ay muling namumuo, ito ay mas nakakatakot kaysa sa naunang lakas. Ang lakas ay patuloy na tumataas sa kapangyarihan. Mukhang nagulat si Eximo at sumimangot. Gayunpaman, ang walang katapusang lakas ang nagtulak sa kanya na maging mas defensive. Napakalakas ng kanyang mga pag-atake, kaya hindi siya natakot sa mga pag-atake mula sa spell ng deployment, ngunit ang kanyang depensa ay hindi nakakasindak gaya ng kay Linfang. Hindi niya matiis ang mga pag-atake sa kanyang pisikal na katawan, ito ay magiging masyadong peligroso. Sa labas, ang mga taong nanonood ng deployment spell ay nakakita ng isang napakalaking dark dragon na lumitaw. Isang dragon ng kamatayan, maaari itong sumipsip ng anumang uri ng lakas. Ang layunin ng kamatayan na nilalaman nito ay yumanig sa kanilang mga kaibuturan. Ang buong deployment spell ay naging itim. Hindi nila akalain na ang deployment spell ay magbabago ng ganito dahil kay Eximo. Naglabas ng lakas ang dambuhalang dragon, at napuno ng kamatayan ni Chi ang hangin. Pagkaraan ng maikling panahon, nakita ng mga tao ang isang silhouette na lumitaw. Marahas siyang itinapon palabas ng deployment spell, all black ang katawan, mukha siyang patay. Naninigas ang mga mukha ng mga tao. Nakatitig sila sa deployment spell, at lumunok. Napagtanto lang nila kung gaano kitakat ang deployment spell at kung paano ito nagbago pagkatapos nito. Phew! Huminga ng malalim si Eximo. Dahan-dahan siyang tumayo at ginamit ang buhay chi para makabawi. Ang kanyang mukha ay itim pa rin, at makikita ng isa na siya ay natatakot pa rin na hindi makapagsalita. Halos mapatay si Eximo sa deployment spell. Napakalakas nito. May bamulong sa karamihan. Sino ka? Mangyaring ipakita ang iyong sarili. Sabi ni Eximo. Wala siyang maisip na sino mang makakapagbigay ng mga nakakatakot na deployment spell. Isa ba ito sa mga kapwa niya disipulo ng Dichi Layer? Ngunit ang kanyang mga kapwa disipulo ng Dichi Layer ay hindi pa dumarating sa lugar ng pagsubok. Eximo. Sa di kalayuan, dahan-daang may lumapit. Matangkad siya at mahinahon. Nang siya ay nagpakita, lahat ay namangha. Isang Great Emperor ng Lee Ministry. Brother Z, magalang na sagot ni Eximo, tumanggo sa bagong dati. Ito ay isang napakalakas na cultivator ng Lee Ministry, isang Great Emperor. Matagal ng panahon na ang 9 Supreme Ministries ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay nakakita ng isang nakakatakot na deployment spellcaster. Mangyaring ipakita ang iyong sarili, kamahalan. Mataimtim na sabi ni Great Emperor Z, habang tinitingnan ang deployment spell. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2122, Great Emperor Z. Nang marinig ng mga tao ang Great Emperor Z, tinitigan nila ang deployment spell. Halos mamatay na si Eximo doon, gaano kalakas ang spell na ito. Sino ang naglagay nito? Nais malaman ng lahat. Sa sandaling iyon, ang ilusyon ay unti-unting kumalat. Napakabilis, lumitaw ang isang silweta. Si Linfang iyon. Nang lumitaw si Linfang, maraming tao ang nakasimangot sa pagtataka. Siya iyon. Nakakagulat, ang taong iyon ay hindi patay. Namutla ang mga mukha ni Chenmo at Zuluo. Inaasahan nilang matutulungan sila ni Brother Eximo na labanan si Linfang,
ngunit kalaunan ay naisip nilang namatay na siya sa 10,000 Killings Great Deployment Spell, kaya unti-unti na nilang nakalimutan ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi pa patay si Lin Feng, nakatayo siya sa harap nila. Hindi lamang siya namatay, ngunit ang kanyang deployment spell ay halos pumatay kay Eximo. Napahiya sina Chen Mo at Zuluo. Nakipagpustahan sila kay Lin Feng. Sa kanilang mga mata, si Lin Feng ay bagong miyembro lamang ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi nila akalain na magiging ganoon kalakas siya. Mababa lang ang tingin nila sa kanya, kahit si Eximo ay hindi kayang makipagkompetensya sa kanya. Si Yu Qingxia ay nagulat din at hinatak ang mahabang mukha. Napakalakas ng lalaking ito. Ang kanyang deployment spells ay malakas. Hindi lang siya naging dakilang iskolar, siya ay isang bihasang dakilang iskolar. Sino siya? Malamig na tanong ni Eximo kay Chen Mo nang makita niyang napakaraming tao ang mukhang nabigla. Siya ang pumasa sa doors test ng wala pang 8 oras. Akala ko namatay siya sa 10,000 Killings Great Deployment Spell. Telepatikong sagot ni Chen Mo. Naninigas ang mukha niya. Sumimangot si Eximo at humakbang pasulong. Malamig niyang sinabi kay Lin Feng. Hindi ka namatay sa 10,000 Killings Great Deployment Spell. Bakit ako mamamatay sa 10,000 Killings Great Deployment Spell? Sagot ni Lin Feng. Walang pakialam na sinabi ni Great Emperor Z. Eximo, ang deployment spell ng taong ito ay nakakatakot, sa palagay mo ay maaaring patayin siya ng 10,000 Killings Great Deployment Spell. Maging magalang. Nagulat si Eximo sa saway at mukhang nahihiya. Sa katunayan, sa lakas ng kanyang deployment spells, paano siya namatay sa 10,000 Killings Great Deployment Spell? Ngunit hindi makapaniwala si Eximo sa kanyang mga mata. Ilang beses akong pumunta sa 10,000 Deployment Walls Pattern, pero hindi kita nakita, nasaan ka? Hindi ako direktang disipulo ng Supreme Ministries, kaya hindi ako makakapasok sa 10,000 Deployment Walls Pattern. Ang pananatili sa labas ay walang silbi. Kaya nanatili lang ako sa 10,000 Killings Great Deployment Spell at doon nag-aral, nakakagulat ba iyon? Sagot ni Lin Feng. Inaasahan na niyang may magtatanong sa kanya ng ganoon kaya may nakahanda siyang sagot. Ang sagot niya ay, pagkatapos ng lahat, ang katotohanan. Kung ang isang tao ay hindi makapasok sa pattern, hindi masama. Ngunit sa iyong talento, dapat kang pumunta sa 10,000 Deployment Walls Pattern. Kung gusto mo, maaari kong ipaalam sa mga guro at kukunin kanila bilang isang disipulo. Bibigyan kanila ng memory imprint na magpapatunay sa iyong katayuan sa lipunan at magagawa mong pumunta sa 10,000 Deployment Walls Pattern anumang oras. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Ano sa tingin mo? Tumiti si Great Emperor Z. Ang mga taong iyon ay namangha sa alok. Ang Great Emperor Z ay isang henyo at isang Great Emperor ng Li Ministry. Nang makakita siya ng mga henyo, umaasa siyang makakasali sila sa Li Ministry. Gusto niyang tulungan si Lin Feng, hindi siya nakaramdam ng inggit o inggit. Ang mga mata ni Eximo ay kumikinang. Si Lin Feng ay hindi nakasama sa 10,000 Deployment Walls Pattern. Kung meron siya, mas nakakatakot siya. Kung sumali si Lin Feng sa Li Ministry, magkakaroon ito ng negatibong epekto sa panlipunang posisyon ni Eximo sa loob ng Li Ministry. Iba ang posisyon niya sa Great Emperor Z, Emperor pa rin siya. Siya ang pinakamalakas at pinakatalentadong emperador ng Li Ministry, at palaging nakakuha ng pinakamahusay na mapagkukunan. Hinangaan siya ng mga tao. Kung sumali si Lin Feng sa Li Ministry, magbabago iyon. Ngunit dahil sinasabi ito ng Great Emperor Z, hindi maaaring makialam si Eximo. Tingnan natin. Mahinahong sagot ni Lin Feng. Nagulat si Great Emperor Z, ngunit ngumiti ng kakaiba. Ibig sabihin ba nito ay tumanggi ka? Tumingin si Lin Feng sa lalaki. Isang Great Emperor, isang henyo, ambisyoso at mapagmataas, personal na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa Li Ministry. Ngunit tumanggi si Lin Feng at hindi siya binigyan ng mukha. Kahit na ang Great Emperor Z ay hindi naglabas ng anumang chi, ang kapaligiran ay naging mapang-api sa kanyang paligid. Uri, walang pakialam na sagot ni Lin Feng. Lalong tumahimik ang kapaligiran. Ang taong ito ay may talento, ngunit siya rin ay ambisyoso at mapagmataas. Personal siyang inimbitahan ng Great Emperor Z at tumanggi siya. Maaari siyang sumali sa isang Supreme Ministry nang hindi kumukuha ng anumang pagsubok at nakakagulat na tumanggi siya. Hindi nakakagulat na galit si Great Emperor Z, naisip ng karamihan. Mabait na tao si Great Emperor Z at nagmamalasakit sa Li Ministry. Gayunpaman, hindi siya mabait sa kanyang mga kaaway. Kahit na ang mga miyembro ng iba pang Supreme Ministries ay natatakot sa kanya. Kinamumuhian niya ang mga masasamang tao at mga masasamang bagay. Bulong ng isang tao. Napangiti si Great Emperor Z at tumingin kay Lin Feng. Sa tingin mo ba ay napakatalino mo para sa Li Ministry? Hindi lang ako sanay. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. Hindi niya gustong manatili sa Celestial Remarkable Deployment Ministry o maging isa sa kanilang mga disipulo. Sa loob ng kanyang daigdig ng mga espiritu, mayroon siyang ilang cultivator mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry na gagawin niyang demon puppets. Nakita ko, hindi kita pipilitin kung gayon, ngunit hindi ka panipaniwala ang iyong deployment spells. Mangyaring ipakita sa akin kung gaano kalakas ang iyong deployment spells para tanggihan mo ang imbitasyon ng Li Ministry. Sabi ni Great Emperor Z na malamig ang ngiti nito. Humakbang siya pasulong, kumikinang ang mga deployment mark sa paligid niya.
Nagmamadaling umatras ang mga tao. Hindi na sila naghintay na makita pa, lahat sila ay nagtakbuhan. Tanging sina Linfang at Great Emperor Z ang natira. Alam ng mga taong iyon kung gaano kalakas ang Great Emperor Z. Sa sandaling iyon, ang lupa sa ilalim ng Great Emperor Z ay dumilim at lumitaw ang mga bitak. Ito ay naging napakainit, wala pang apoy na lumitaw, ngunit ang temperatura ay tumataas. Napakalakas ng Great Emperor Z. Kahit na malakas ang deployment spell ng lalaking iyon, tuturuan siya ng Great Emperor Z ng magandang aral. Nagbulungan ng mga tao. Tumayo si Linfang, lumilitaw ang mga marka sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga ito ay tila gawa sa lakas ng lupa, at mukhang hindi masisira. Ang Great Emperor Z ay umungol at humakbang muli, biglang lumitaw ang apoy at nagsimulang mag-apoy ang hangin. Si Linfang ay napapalibutan ng apoy. Napakalakas ng apoy ni Qi, naisip ni Linfang. Malakas ang kanyang kalaban, na may malalakas na cosmic energies. Naunawaan din niya ang lakas ni Dao, o ang kanyang posisyon sa lipunan ay hindi maaaring ganoon kataas sa loob ng Li Ministry. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Great Emperor na nakauunawa sa lakas ng Dao at ng iba ay napakalaki. Pinagsama ni Linfang ang mga cosmic energies sa paligid niya, na puno ng mga marka ang hangin. Ang lakas ng demonyo at lupa ay namuo at pinalibutan ang kanyang katawan tulad ng kanyang damit. Iniunat ng Great Emperor Z ang kanyang mga kamay at ang kanyang nakakatakot na lakas ng apoy ay naging siyam na dragon ng apoy, na umaakay patungo kay Linfang upang lamunin siya. Patuloy na sumasabog ang mga baga at lumitaw ang nagninangas na mga ilaw. Tumalon si Linfang at iwinagayway ang kanyang mga kamay. Kumikinang ang mga ilaw. Inilabas ni Linfang ang layunin ng sword, pinagsama ito sa kanyang lakas at ginawa itong mga dambuhalang espada. Bumaril sila patungo sa siyam na dragon. Napangiti na lang si Great Emperor Z at nagpatuloy sa paghakbang, ang bagyo sa paligid niya ay lalong naging mabangis habang patuloy siyang bumubuo ng mga hansil. Pinawi ng apoy ang kalangitan at lumipad patungo kay Linfang. Para siyang napadpad sa isang bulkan, isang mundong may apoy kung saan-saan. Lumitaw din ang mga lilang ilaw, sila ay parang mga espiritual na nilalang sa loob ng apoy. Nanginginig ang baluti ni Linfang. Naanod siya paatras, sinusubukang umalis sa Fireworld deployment spell, ngunit galit na sumigaw si Great Emperor Z, kumikislap ang kanyang silweta habang siya ay naging maraming ilusyon. Isang kamay ang hamampas patungo sa armored chest ni Linfang. Ang mga puso ng mga tao ay kumikibot. Mamamatay ba si Linfang? Kumalat sa hangin ang mga kaluskos. Lumipad palayo si Linfang, nabasag ang kanyang armor, lumitaw ang mga firemark dito at sa wakas ay lumipat sila sa balat ni Linfang. Ibinaba ni Linfang ang kanyang ulo, lahat ay nakatingin sa kanya. Makakagalaw pa kaya si Linfang ng normal pagkatapos ng pag-ataking iyon? Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at ngumiti sa Great Emperor Z. Kamahalan, ang iyong daw ay ang daw ng apoy. Napakunot ang noo ng lahat. Ang taong ito ay napakalakas. Pagkatapos ng pag-atake ni Great Emperor Z, nakakakilos pa rin siya ng normal, na parang walang nangyari. Kakaibang tinitigan siya ng Great Emperor Z, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, nag-iinarte ka na parang walang nangyari kahit na malakas ang atake ko. Bihira lang yan. Sa kasamaang palad, ayaw mong sumali sa Li Ministry, hindi kita pipilitin, kung gayon. Ang deployment spell ay nawala nang umalis ang Great Emperor Z. Makalipas ang ilang sandali, dumaong ang Great Emperor Z sa isang bundok bago makarating sa Li Ministry. Mayroong ilang mga tao sa paligid niya, lahat ay nakatingin kay Linfang sa di kalayuan. Ang taong iyon ay isang hindi kapani-paniwalang henyo. Ang kanyang deployment spells ay talagang kahanga-hanga. Kung gusto niyang manatili sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ngunit ayaw niyang sumali sa Li Ministry. Gayunpaman, kung ayaw niyang manatili sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at hindi sumali sa isa sa 81 ministry, patayin siya. Mahinahong sabi ni Great Emperor Z. Napakunot ang noo ng mga tao sa paligid niya sa pagtataka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2123, Paraiso ng Ministry ng Gan. Nang makita ni Linfang ang pag-alis ng Great Emperor Z, ang kanyang silweta ay kumikislap din habang siya ay umalis. Pagkaraan ng maikling panahon, dumaong si Linfang sa isang bundok at umubo ng nakakapasong mainit na Qi. Pulang-pula ang mukha niya. Ang Great Emperor Z ay isang Great Emperor, at isang nakakatakot. Hindi siya ordinaryong cultivator, naiintindihan niya si Dao. Nakakatakot din ang kanyang deployment spells, at gayon din ang kanyang fire Dao. Gaano kakilakilabot? Naisip ni Linfang. Naka-cross-legged siya at unti-unting inalis ang apoy sa kanyang mga organo. Nakakamatay ang suntok na iyon, at ang lakas ng paputok nitong apoy ay tumagos sa kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas. Sino mang iba pang emperador sa tuktok ng Huangqi layer ay masunog hanggang mamatay. Pagkaraan ng maikling panahon, isang silweta ang kumikislap at damapo sa tabi ni Linfang. Wala silang sinabi, nakatingin lang sa malayo at tahimik na naghihintay doon. Inalis ni Linfang ang lakas ng apoy sa kanyang katawan at tumingin sa lalaki. Kalmado niyang tanong, ano ang gusto mo? Tumanggi ka sa imbitasyon ni Great Emperor Z. Tumingon ang lalaki at mahinahong nagtanong. Ano ngayon? Sagot ni Linfang. Hindi mo alam ang ugali ni Great Emperor Z. Masyado siyang nagmamalasakit sa Li Ministry.
Kapag mayroon siyang mga kaaway, sinusubukan niyang alisin ang mga ito. Pinahiya mo sina Zuluo at Shenmo, at muntik mo nang mapatay si Eximo sa iyong deployment spell. Kung sumali ka sa Lee Ministry, inalagaan ka niya, ngunit tumanggi ka, at kung hindi ka magiging disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, ang Great Emperor Z ay. Ang ibig mong sabihin ay kailangan kong sumali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay hindi pinipilit ang mga tao na maging mga disipulo. Hindi sila nagkukulang sa mga henyo. Gayunpaman, ikaw ay lubhang makapangyarihan. Ang Gun Ministry ay isa sa 9 Supreme Ministries. Kung sasama ka sa amin, kikilos ang Great Emperor Z na parang walang nangyari. Mahinahong sabi ng binata. Siya ay dumating sa kapayapaan. Hindi ka ba nag-aalala na makakakuha ako ng mga mapagkukunan at pagkatapos ay umalis? Tumiti si Linfang. Kalmadong ngumiti ang isa pang lalaki. Iyon ang iyong sariling negosyo. Pag-iisipan ko, alok ni Linfang. Umaasa ako. Mahinahong sagot ng isa, kumislap ang silweta niya at wala na siya. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata sa pag-iisip. Parang ayaw siyang dayin ng lalaking iyon. Naramdaman ni Linfang na tila may mga taong nakatingin sa kanya. Nagtataka ako kung nagpadala si Great Emperor Z ng mga tao para bantayan ako. Mukhang kung gusto kong umalis sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi ito magiging madali, kalmadong naisip ni Linfang. Sinimulan niyang gamitin ang Celestial Evolution Holy Scriptures para baguhin ang deployment spells. Lumitaw ang mga cosmic energies. Hangin at walang laman na espasyo ang mga cosmic energies na pinagsama at lumitaw ang mga deployment mark. Ang deployment spell na ito ay mukhang espesyal. Ito ay isang pares ng mga pakpak. Gumawa ako ng mga pakpak gamit ang isang deployment spell. Naisip ni Linfang. Lumitaw ang mga pakpak sa kanyang likuran. Binuksan niya ang mga ito, at nagsimulang umihip ang isang malakas na hangin, umihip ng galit na dumaan sa kanya na may mahabang alulong. Napuno ng bakas ng espasyo ang hangin habang patuloy na binabago ni Linfang ang kanyang mga pakpak. Ang mga deployment spell ay kumakatawan sa malawak na kaalaman at malalim na iskolar. Walang imposible, palaging posible na baguhin ang mga ito. Dati, nagpractice si Linfang ng 3,000 great deployment spells at hindi mabilang na maliliit na deployment spells. Kahit na makapangyarihan sila, may kulang sila. Sigla at sigla. Ang mga spell ng deployment ng Celestial Remarkable Deployment Ministry ay makapangyarihan, at maaaring gamitin na parang lakas. Hanggat may matyaga at may talento, walang imposible. Ang mga ideya ni Linfang ng deployment spells ay naayos sa simula. Marami pa siyang natutunan tungkol sa kanila salamat sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sinimulan niyang baguhin ang mga ito ayon sa gusto niya, ibagay ang mga ito sa kanyang mga pangangailangan. Ginawa nila siyang mas malakas. May kakaibang pakiramdam ang mga nanonood kay Linfang. Siya ay napakalakas at talino at sumali sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, ngunit hindi siya nagmamadaling sumali sa isa sa 81 ministry. Hindi man lang siya interesado sa 9 Supreme Ministries. Siya ay dumating pulos para sa pag-deploy spells, tila. Malupit ang mga pamamaraan ng Great Emperor Z, ngunit kailangang aminin ng isa na ang kanyang ginagawa ay hindi walang batayan. Dahil lumitaw ang napakalakas na deployment spellcaster, kung hindi nila siya magagamit, kailangan nilang alisin siya. Ito ay malupit at prangka, ngunit iyon ang malungkot na katotohanan ng mundo ng paglilinang. Kumbinsido sila na madaling mapatay ng ilang Great Emperor si Linfang. Siyempre, umaasa rin sila na magiging interesado si Linfang sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at sasali sa isang Supreme Ministry, kahit sino sa kanila ay katanggap-tanggap. Sa sandaling iyon, nag-istorbo ang langit. Nagtaas ng ulo ang mga tao at nakatingin sa malayo. Lumitaw ang mga ulap at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Pinuno ni Ching hangin. Lahat ng mga disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, maghanda na pumunta sa Gun Ministry's Paradise. Ang sabi ng isang malakas na boses, narinig sa lahat ng dako sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Bubuksan nila ang paraiso ng Ministry ng Gun para sa lahat. Ano ang nangyayari? Nais ng Gun Ministry na buksan ang Gun Ministry's Paradise at gusto ng lahat na makapasok doon. Gusto yata nilang maghanda para sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Isipin, tayo ay mga ordinaryong disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kahit na pumunta kami sa paraiso ng Ministry ng Gun at mapalad, hindi kami kailanman makakasali. Ang mga henyo ang sasali, hindi tayo. Ngunit ang ilang mga tao ay magiging maswerte at pupunta sa Godly Cloud City at lalahok sa meeting of the Continent of the Nine Clouds. Gagawin nilang sikat ang Celestial Remarkable Deployment Ministry. Tama ka, malamang dahil dyan, para maghanda ang mga henyong iyon para pumunta at makilahok sa pulong ng kontinente ng siyam na ulap. Matapos ang boses na iyon ay umalangaw sa lahat ng dako sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, maraming tao ang nagsimulang magsalita habang patungo sila sa Gun Ministry's Paradise. Ang Ministry ng Gun ay ang una sa 81 ministry. Ang paraiso ng Gun Ministry ay isang sinaunang paraiso na maliit na mundo na nilikha ng mga ninuno ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ito ay sinabi na ito ay isang lugar kung saan ang Great Deployment Masters ay maaaring magsanay ng cultivation.
Kahit na ang mga alagad ng Gun Ministry ay bihirang magkaroon ng pagkakataon na pumunta doon. Ngayon, ito ay bukas sa lahat, isang pambihirang pagkakataon, isang bagay na maaaring mangyari minsan lamang sa bawat daang taon. Si Lin Fang, na nagtagal sa mundo ng kanyang espiritu, ay nagmulat ng kanyang mga mata. Alam niyang tinatawag sila ng Ministry sa paraiso ng Ministry ng Gun. Dahil ang lahat mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry ay sinabihan na pumunta doon, maaari ba siyang pumunta o hindi? Hindi naman siya miyembro ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, kung tutuusin. Nang isipin niyo ni Lin Fang, ang kanyang silweta ay kumikislap at sinundan niya ang mga alagad ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay umiral ng napakaraming taon, ito ay parang isang universidad, mayroong milyon-milyong mga disipulo dito. Si Lin Fang ay nasa karamihan, walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kanya sa karagatan ng mga tao. Ang mga miyembro ng 81 ministry ay halos hindi magkakilala. Nagkaroon ng tila walang katapusang bilang ng mga mababang antas na emperador. Walang limitasyon sa lakas na merekrut ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sila ay nagmamalasakit sa deployment spells, at ang mga makakapasa sa 979 na pinto na hamon ay maaaring maging mga disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Siyempre, bukod sa mga emperador, mayroon ding mga Great Emperor. Ang lahat ng ministries ay may mga alagad na mga Great Emperor. Sa harap ng karamihan ay isang lambak at tuktok ng bundok. Ang tuktok ay parang pader na may pinto sa loob. Iyon ang paraiso ng ministry ng Gun. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto, lumitaw ang ilang bakanteng enerhiya sa espasyo, at narinig ng lahat ang isang boses. Maaari kang pumasok sa Gun Ministry's Paradise. Ang silweta ng lahat ay kumikislap at lumipat sila patungo sa pintuan. Sumunod si Lin Fang, ngunit nanatiling maingat. Maraming tao ang nakatingin sa kanya, ngunit walang nakapansin sa kanya habang tumatawid siya sa pinto. Nang tumawid si Lin Fang sa deployment door, muling nagpakita siya sa ibang mundo, isang sinaunang kaharian. Isang malakas na cultivator ang lumikha ng maliit na mundong ito. Kung walang pinto, hinding-hindi mapapansin na may maliit na mundo doon. Matapos pumasok sa maliit na mundo, nakita ni Lin Fang ang mga taong gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Pumili siya ng isang random na direksyon para sa kanyang sarili, ngunit narinig niya ang hangin na bamantong hininga sa kanyang likuran. Nakakunot ang noon niya nang lumingon siya at may nakita siyang mga pamilyar na mukha. Naroon ang binata na nagbabala sa kanya tungkol sa Great Emperor Z. Siya ay tumingin medyo ordinaryo. Nang makita siya ng mga tao, hindi nila siya pinansin, ngunit naramdaman ni Lin Fang na siya ay pambihira. Inimbitahan niya si Lin Fang na sumali sa Gun Ministry, na nangangahulugang siya ang unang disipulo ng Gun Ministry. Tayo ay sinadya upang magkita, ang pangalan ko ay Yang Xiao. Paano kita tatawagan, kamahalin? Nakangiting tanong ng taong iyon. Tayo ay dapat magkita. Naisip ni Lin Fang, ngunit ngumiti siya pabalik at sinabi, Mo Fang, Brother Mo Fang, kilala ko ang Gun Ministry's Paradise, nakapunta na ako dito dati. Gusto mo bang sumama sa akin? Tanong ni Yang Xiao kay Lin Fang. Tumibok ang puso ni Lin Fang. Ang mga taong malayang makapaglakbay sa paraiso ng Ministry ng Gun ay tiyak na may espesyal na katayuan sa lipunan. Maaring pumunta ang lalaking ito sa paraiso ng Ministry ng Gun ayon sa gusto niya, na nangangahulugang mayroon siyang pambihirang katayuan sa lipunan sa loob ng Ministry ng Gun. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang segundo at pagkatapos ay narinig niyang sinabi ni Yang Xiao, maraming Great Emperor ang pupunta rito. Kung nabangga mo ang mga ito, ang mga bagay ay magiging komplikado para sa iyo. Kung mananatili ka sa akin, walang magdudulot sa iyo ng problema. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2024, ang deployment spells ay buhay. Pinag-aralan ni Lin Fang Yang Xiao. Hindi siya madaling magtiwala sa isa, lalo na sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Siya ay isang estranghero at isang panauhin sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Hindi niya magawa ang gusto niya rito, sa makatuwid, tumanggi si Lin Fang. Hindi na kailangan. Kaya kong mag-isa. Nang marinig ni Yang Xiao si Lin Fang, hindi siya nagulat. Tumiti lang siya at sinabi, kahit tumanggi ka, susundan kita. Kung makakatagpo ka ng mga Great Emperor ng Supreme Ministries, gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka. Maraming salamat, masyado kang mabait. Pero hindi naman talaga kailangan. Sabi ni Lin Fang at saka siya biglang umalis. Sa likod niya, ngumiti si Yang Xiao nang walang pakialam. Ang Mo Fang na ito ay gustong paalisin siya. Lumitaw ang mga deployment marks sa ilalim ng mga paa ni Yang Xiao, at napakabilis niyang kumilos. Kailangan lang pag-aralan ng mga emperador ang ilang mga holy marks ng lakas at maaari silang kumilos ng ganito. Maaari rin silang gumalaw gamit ang mga cosmic energies upang mapabuti ang kanilang bilis. Gayunpaman, ang talagang malakas na deployment spellcasters ay maaaring gumawa ng isang hakbang at lumabas sa isa pang bakanteng espasyo. Ang bawat isa sa kanilang mga hakbang ay binubuo ng isang buong deployment spell. Naramdaman ni Lin Fang na sinusundan siya ni Yang Xiao. Nagulat siya sa bilis ng ginawa ng lalaki. Gayunpaman, hindi tumigil si Lin Fang. Dahil gusto siyang sundan ni Yang Xiao, halos hindi niya ito mapigilan. Ang unang paraiso ng Gun Ministry ay malawak, na may maraming deployment mine.
Gayunpaman, ang mga deployment mine na iyon ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang 81 ministry ay mayroong 100 paraiso. Tulad ng 10,000 deployment walls pattern, ang mga deployment mine ay mahalagang kayamanan para sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Walang sino man ang maaaring magmanapaliya sa kanila, kahit isang makapangyarihang ministeryo, at ang mga disipulo lamang ang maaaring pumunta sa paraiso upang mag-aral. Ang Celestial Remarkable Deployment Ministry ay umiral ng maraming taon, at naging isang lubhang maimpluwensyang grupo. Ang 10,000 deployment walls pattern at ang paradises ay mahalagang kayamanan, bawat henerasyon ay maaaring makinabang mula sa kanila. Ang paraiso ng Gun Ministry ay ang unang ginawa, at nakatulong ito sa kanila na manatiling makapangyarihan. Hindi nila nais na sayangin ang kanilang mga mapagkukunan. Napakaraming deployment mine, ngunit marami sa kanila ay maliit. Sabi ni Lin Feng. Nagpatuloy siya. Anong uri ng mga kayamanan ang nilalaman ng paraiso ng Ministry ng Gun para sa mga pinuno upang buksan ito minsan bawat daang taon? Mga hayop. Nakita ni Lin Feng ang isang halimaw sa di kalayuan. Itim ito at may dalawang madilim na malamig na mga mata. Ang chin nito ay malamig din. Nang makita ng halimaw si Lin Feng, lumipat ito patungo sa kanya at nagangat ng mga kuko. Ang dambuhalang hayop ay tila kaya nitong sirain si Lin Feng sa isang kisap mata. Maraming mga itim na anino ang lumitaw at gumuhit sa kalangitan. Napakalakas ng lakas. Humanga si Lin Feng. Matalas ang mga kuko ng halimaw na iyon at naglalaman ng mapanirang maitim na enerhiya na tila kayang pamunit ng anuman. Naramdaman ni Lin Feng kung gaano ito kalakas. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang direksyon nito. Isang butas ang lumitaw sa katawan ng halimaw. Gayunpaman, sa isang iglap, ang hayop ay naging mga ilaw ng demonyo at nagkalat. Wala itong pisikal na katawan. Sumimangot si Lin Feng at tinitigan ang mga ilaw ng demonyo. Muli silang nag-condense sa harap niya at tinitigan siya ng halimaw. Nanlamig si Lin Feng. Ano ba itong bagay na ito? Long ni Lin Feng. Ang halimaw ay nagsimulang gumalaw patungo kay Lin Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na niya ito direktang sinuntok. Iniunat niya ang kanyang kamay, sinusubukang sunggaban ng hayop na iyon. Hinawakan niya ito at pagkatapos ay lumabas ang nakakatakot na lakas na sumisipsip sa katawan ni Lin Feng. Isang maitim na ulo ang lumabas sa katawan ni Lin Feng at hinigop ang halimaw bago umatras pabalik sa katawan ni Lin Feng. Hindi talaga ito hayop. Hinigop ni Lin Feng ang halimaw at lumitaw ang matatalim na ilaw sa kanyang mga mata. Ang mabangis na hayop na iyon ay walang pisikal na katawan at hindi isang tunay na hayop. Siyempre hindi totoong hayop. Isa itong deployment beast. Sabi ng isang pamilyar na boses. Si Yang Xiao iyon. Tumingin si Lin Feng sa kanya habang nagpatuloy si Yang Xiao. Mo Feng, ang paraiso ay isang maliit na mundo na nilikha ng mga ninuno ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ang ninuno ay isang celestial na nilalang, isang matalinong tao, at napakatalino. Hindi siya lubos na nasisiyahan sa mga deployment spell, gusto niyang magkaroon sila ng buhay, kaya gumawa siya ng mga deployment spell bilang mga espiritual na nilalang, na nagbibigay sa kanila ng malakas na lakas at lumikha ng deployment spell ng Holy Spirits. Iyon ang halimaw na nakita mo. Gaanong ambisyosa. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator at lumikha siya ng isang hindi kapani-paniwalang lugar. Humanga si Lin Feng. Ang ninuno na iyon ay dapat na isang great deployment master, tulad ng isang Saint Emperor. Siya ay naging matalino at lumikha ng kanyang sariling paaralan ng pag-iisip. Ngunit ang hayop na iyon ay walang makapangyarihang likas na kapangyarihan, nakuha nito ang mga kapangyarihan nito ng maglaon. Napakalakas ng mga deployment spell na may mga kaluluwa, ngunit bihira rin ang mga ito. Maraming deployment mine dito, at ang ilan sa mga ito ay hindi kapani-paniwala. Sa ilan sa kanila, makikita mo ang mga likas na deployment espiritual na nilalang. Napakaraming sangay sa deployment spell cultivation, isip ni Lin Feng. May mga deployment spirit na may likas na kapangyarihan, ang ilan sa kanila ay nakakuha pa ng mga ito sa ibang pagkakataon. Deployment spells ay hindi kapaniwala. Kung hindi dumating si Lin Feng sa Celestial Remarkable Deployment Ministry, hindi niya malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito, na ang mga buhay na espiritual na nilalang ay maaaring ipanganak mula sa wala. Baka nagsinungaling ang ninuno sa mga ninuno ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Pagkatapos ng lahat, iyon ay mga alamat lamang. Maraming salamat sa mga piraso ng impormasyong iyon. Tumiti si Lin Feng, bago nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Pinagmasdan ni Yang Xiao ang nawawalang silwete ni Lin Feng ng malamig. May isang halimaw sa langit, isang deployment eagle. Bigla itong lumuhad kay Yang Xiao. Ikanaway ni Yang Xiao ang kanyang kamay, lumitaw ang mga deployment lights, kumislap na pula at lumipat sa agila. Kasabay nito, isang sinag ng liwanag ang lumitaw mula sa kanyang ikatlong mata at bumagsak sa ulo ng agila. Sa isang iglap, naglaho ang agila. Gaano kalakas? May nagsalita. Tumingon si Yang Xiao at nakita ang Great Emperor Z. Anong gusto mo? Walang pakialam na tanong sa kanya ni Yang Xiao. Yang Xiao, sinabi mo kay Lin Feng na ako na ang bahala sa kanya at dapat siyang manatili sa iyo. Sa kasamaang palad, wala siyang pakialam. Tumanggi siyang maglakbay kasama ka, at ayaw niyang magsabi ka ng anuman tungkol sa kanyang sarili. Hindi mo siya madaling i-recruit. Sa huli, siya ay misteryoso at hindi maarap. Hindi man lang siya nasugatan ng suntok ko.
Malakas na pag-iisip ni Great Emperor Z. Sumimangot si Yang Xiao at mahinang nagsabi. Ano? Isipin mo ang sarili mong negosyo, pwede ba? Yang Xiao, natatakot at iginagalang ka ng mga tao sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Kahit na ang mga matatanda ay nagsasabi sa kanilang mga alagad na kailangan nilang igalang ka. Mayroon kang magandang posisyon sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Ikaw din ay sobrang talino. Ngunit ngayon ay nasa paraiso na tayo. Kung gusto mo siyang harapin, matutulungan kita. Malamig na ngumiti si Great Emperor Z. Nagulat si Yang Xiao. Nagpatuloy ang Great Emperor Z. Alam ko na kahit anong gawin mo, sa iyong talento, susuportahan ka ng mga elder ng Gun Ministry, ngunit hindi ka nila tutulungan. Maaari tayong magkapit kamay, makikinabang tayo rito. Ano ang gusto mong makuha? Malamig na tanong ni Yang Xiao. Maaari nating ibahagi ang lahat ng mayroon siya. Walang pakialam na sabi ni Great Emperor Z, na nagpangiti ng mapait kay Yang Xiao. Nakakatawa. Great Emperor Z, isa kang Great Emperor, maglalakas loob ka bang tumingin sa isang emperador? Ikaw ay mali. Maaari kang matuto mula sa sinuman, anuman ang antas ng kanilang paglilinang. Ang taong iyon ay may talento at napakalakas. Ang kanyang deployment spells ay kahanga-hanga. Kung tayo ay magkapit kamay, ito ay magiging win-win cooperation. Maaari kang makakuha ng magagandang bagay, na maaaring maging mahalaga bago ang pagpupulong ng kontinente ng siyam na ulap. Mabilis kang magiging malakas. Great Emperor Z, talagang masama ka. Malamig na sambit ni Yang Xiao. Pareho tayong nasa iisang bangka. Mahinahong ngumiti si Great Emperor Z. Posibleng nakahanap sila ng isang karaniwang batayan. Hindi alam ni Lin Fang ang tungkol sa kanilang maliit na chat. Napadpad siya sa isang deployment mine. Parang gumagalaw lahat ng nasa harapan niya. Nakita niya ang isang napakalaking bato na lumitaw at nagsimulang mabasag. Pagkatapos ay sumabog ito, at ang mga piraso nito ay nahulog sa lupa. Isang dambuhalang gagamba ang lumitaw. Ito ay may gintong mga mata at ang kanyang katawan ay madilim na ginto. Isa na naman itong deployment beast. Nagtataka si Lin Fang. Gumapang ang gagamba patungo sa kanya. Si Lin Fang ay napapaligiran ng mga nakasisilaw na marka, na naging isang napakalaking gininto ang sapot sa paligid niya. Ito ay mukhang hindi masisira, at tila napakahirap na takasan, habang patuloy itong nagbabago. Ang deployment beast na ito ay maaaring gumamit ng deployment spells. Naisip ni Lin Fang, nagulat. Paano magiging isang espiritual na nilalang ang isang deployment spell? Gusto talagang malaman ni Lin Fang. Kahit na mas naiintindihan ni Lin Fang ang mga deployment spell at maaari na siyang magukit ng mga deployment beast, mga deployment spell pa rin sila, hindi sila maaaring maging totoong hayop. Ngunit ang nilalang na nasa harapan niya ay isang misteryo. Upang mabuhay, dapat silang magkaroon ng kaluluwa, upang ang deployment spell ay may kaluluwa. Ang mga mata ni Lin Fang ay kuminang at inilabas niya ang kanyang lakas ng espada. Nagsimulang kumaluskos ang web at naputol ang mga hibla na parang mga wire na pinuputol. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2125, mga espiritong tagapangalaga ng hayop. Naramdaman na ni Lin Fang ang buhay at sigla ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Gayunpaman, mayroon itong kaluluwa ng espada, at isang kaluluwa ng espada ang ginawa mula sa kaluluwa ng cultivator. Paano magkakaroon ng kaluluwa ang isang deployment spell kung hindi ito pinagkalooban ng isang cultivator ng isang thread ng kanyang sariling kaluluwa? Hindi maintindihan ni Lin Fang. Sinira ni Lin Fang ang sapot ng gagamba, sa kabila ng lakas nito. Naglakad siya patungo sa gagamba, gayunpaman, binuksan ng gagamba ang mga silong nito, at muling napuno ng mga ilaw ang hangin sa paligid niya. Ang mga enerhiya ay mukhang matalim at nakamamatay. Madali nilang maputol ang isang cultivator. Ngunit sa kanyang cultivation level, hindi na siya kayang saksakin ng mga blades. Matalas ang kamay ni Lin Fang, tila nakakahiwa ito ng kano. Umusad ito, sumipol ang hangin habang naputol ang mga ilaw. Damapo si Lin Fang sa likod ng gagamba, itinulak ito pababa sa lupa ng may langgat-ngot. Kasabay nito, ang lakas ng kaluluwa ni Lin Fang ay tumagos sa ikatlong mata ng gagamba. Gaya ng inaasahan, sa utak ng gagamba, mayroong isang sinulid ng liwanag. Isang kaluluwa ng gagamba. Tulad ng inaasahan, may kaluluwa rin ang mga deployment beast. Gayunpaman, saan nagmula ang kaluluwang iyon? Natural ba talaga? Nag-alinlangan si Lin Fang sa sinabi ng ninuno ng Celestial Remarkable Deployment Ministry. Siyempre, sarili niyang impresyon iyon, walang tiyak na dahilan para isipin na nagsisinungaling si Yang Xiao. Maraming malalakas na cultivator sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Napansin din ito ng maraming tao, ngunit hindi nila kinwestiyon ang sinabi ng mga ninuno. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng paglilinang, mayroong maraming mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga deployment beast na ito na buhay ay isang perpektong halimbawa. Inilabas ni Lin Fang si Chi sa hangin. Sa isang iglap, pinalibutan nito ang gagamba at nawala ang gagamba. Dahil mayroon itong kaluluwa, malamang na makokontrol ito. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad. Nakatagpo siya ng maraming deployment beast. Ang ilan sa kanila ay napakalakas at maaari ding mag-deploy ng mga spell, tulad ng gagamba. Ang kakayahan ng mga halimaw na iyon na gumawa ng mga deployment spell ay tila likas. Kinuha ni Lin Fang silang lahat ng walang pagbubukod.
Inilagay niya silang lahat sa kanyang mundo ng mga espiritu, gusto niyang makita kung makokontrol niya ang mga ito. Libingan. Tumingin si Lin Feng sa lupa mula sa langit at nakakita ng isang libingan. Nagkaroon pa ng lapida. Sa harap nito, may mga deployment beast na nagpoprotekta dito, kaya naman nakuha nito ang atensyon ni Lin Feng. Cyan Dragon of the East, White Tiger of the West, Vermilion Bird of the South, Tortoise of the North. Bulong niya. Ang lugar na iyon ay nasa gitna ng mga nilalang. 4 na espiritong tagapag-alaga na nagpoprotekta sa isang lapida, sino ang inilibing doon? Sa oras na ito, ang 4 na halimaw ay nakatitig sa ilang mga tao ng mabangis. Ang mga taong iyon ay mula sa Celestial Remarkable Deployment Ministry at dumating sa maliit na mundo upang magsanay. Gusto nilang makita kung ano ang nasa lapida na iyon. Sa wakas, may lumipat patungo sa lapida, ngunit ang puting tigre ay gumalaw upang hamarang at pinandilatan ng masama ang taong iyon. Naglabas din ito ng mabigat na kapangyarihan. Mukha lang itong Guardian Spirit. Kami ay mga disipulo ng Celestial Remarkable Deployment Ministry, pumunta kami upang ipagdasal ang aming ninuno. Papasa tayo. Sabi ng malakas na cultivator na iyon. Gayunpaman, ang White Tiger ay tumingin lamang sa kanya ng malamig. Ang malakas na cultivator na iyon ay umungol ng malamig at iniunat ang kanyang mga kamay, nagkaroon ng dagandong ng gumagalaw na enerhiya at mga imprint na binaril patungo sa White Tiger. Galit na umungal ang White Tiger at naglabas ng mga gintong ilaw. Sumabog ang mga pagsabog ng matugunan nila ang mga imprint, at lahat ay sumabog. Ang malakas na cultivator ay umungol muli at sinaktan ng mga suntok ang White Tiger. Napuno ng enerhiya ang hangin. Ang umatake sa White Tiger ay isang Great Emperor na kinokontrol ang kapangyarihan ng Dao, gayon din ang iba pang kasama niya. Lahat sila ay napakalakas. Ang White Tiger ay umungal, mas maraming gintong mga ilaw ang nagkatotoo. Naging ginto ang lahat sa paligid niya. Para siyang hari. Ang kanyang mga gintong ilaw ay bumaril sa lahat ng direksyon, ang lupa at langit ay nanginag, ang mga puso ng mga taong iyon ay nagsimulang tumibok. Sila ay mga dakilang iskolar, ngunit hindi sila makapagbigay ng mga spell ng deployment ng ganoon kabilis. Gayunpaman, ang White Tiger na iyon ay isang espiritong tagapag-alaga na may likas na kakayahan at napakalakas. Isa itong mahusay na Imperial Deployment Beast, naisip ng nagtatakang si Lin Feng. Galit na galit ang White Tiger. Ang mga gintong ilaw ay sumiklab at naging kurtina ng liwanag. Hinatak ng Great Emperor ang mahabang mukha. Siya ay patuloy na umaatake, ngunit ang puting tigre ay patuloy na umaatungal. Napuno ng mga deployment lights ang hangin sa paligid niya, ang nagiging puyo ng tubig at lumilipat patungo sa kanyang kaaway. Nakakakilabot. Ang Great Emperor ay hindi kasing lakas ng tigre, pagmamasid ni Lin Feng. Naisipan din ng Great Emperor na magsagawa ng deployment spell, ngunit kahit na nagsimulang mag-intertwine ang mga deployment lights sa paligid niya, masyadong mabilis ang White Tiger. Galit na galit at tuloy-tuloy siyang umungot. Ang mga deployment light ay nasa lahat ng dako. Ang iba pang mga Great Emperor lahat ay umatras, nakangisi. Narinig na nila ang tungkol sa makapangyarihang mga espiritong tagapag-alaga na ito noon, sinabi sa kanila ng lahat na huwag silang saktan ng damdamin, ngunit palagi silang nagdududa. Ngayon ay nakita na nila ang mga ito ng sarili nilang mga mata. Dapat ba natin siyang tulungan? Tanong ng isa sa kanila, habang naninigas ang kanilang mga mukha. Ang Great Emperor na iyon ay na-stuck sa isang deployment cage ngayon. Hindi mo ba nakita na ang 3 iba pang mga espiritu ng tagapag-alaga ay nakatingin sa atin ng may pag-iimbot? Sagot ng isa sa kanila, pinagmamasdan ng mabuti ang Cyan Dragon, ang Pagong, at ang Vermilion Bird. Ang 3 espiritong tagapag-alaga ay napakalakas, na nakatingin sa 3 na parang gusto nilang lamunin sila. Tulungan mo ako. Desperadong sigaw ng Great Emperor. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, walang tumulong sa kanya. Ang deployment spell ay lalong nakakatakot, ang pag-asa ng Great Emperor ay sumangga. Sa wakas, nilamon siya ng White Tiger ng buhay. Ang tanawin ay medyo nakakatakot, lalo na nang ang White Tiger na may dugong tumutulo mula sa kanyang mga panga ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. Phew! Huminga ng malalim si Lin Feng. Gaano kalakas? Ano kaya ang mangyayari kung ako ang naging Great Emperor? 4 na espiritong tagapag-alaga, mga marka ng Saint Imperial, na minana mula sa Great Deployment Master, nang ahas ka bang subukan? Sabi ni Yang Xiao, na walang pakialam sa mga taong iyon. Kahit na tayo ay nasa paraiso ng Ministry ng GAN, walang mga tuntunin na nagsasabing hindi natin magagawa ang ilang bagay. Kung may magagawa tayo, may pumipigil ba sa atin na gawin ito? May ibang sumagot kay Yang Xiao. Kung hindi nila natagpuan ang libingan, hindi bale. Ngunit ginawa nila at ito ay protektado ng nakakatakot na mga espiritong tagapag-alaga, kakaunti ang mga tao ang maaaring makipagkompetensya sa kanila. Ang problema, kaya mo bang talunin sila? Malamig nang umiti si Yang Xiao, na nagpahila sa mga taong iyon ng mahabang mukha. Kakapatay lang ng kaibigan nila, napatunayan nito ang lahat. Kehe, Yang Xiao, hindi na kailangang sabihin sa amin ang mga bagay na iyon. Kung nagkaroon ka ng pagkakataon, gagawin mo rin iyon, alam ng lahat kung anong uri ka ng tao sa Celestial Remarkable Deployment Ministry. Sagot ng taong iyon na may nakakaalam ng ngiti. Sumang-ayon ang lahat.
Maging ang 9 Supreme Ministries ay nagsabi sa kanilang mga direktang disipulo na huwag siyang hawakan. Haha, naiintindihan mo ako. Tumawa si Yang Xiao at sinabi. Tama ka, kung may pagkakataon ako, papatayin ko ang mga espiritong tagapag-alaga, at ngayon mayroon akong pagkakataong iyon. Ha? Nang marinig nila siya, sumimangot sila. Yang Xiao, anong ibig mong sabihin? Maaari ko silang harapin kung tutulungan ninyo akong lahat. Sagot ni Yang Xiao. At pagkatapos, tanong ng karamihan. Noon pa man ay gusto nilang makita kung ano ang nakatago sa libingan na iyon. Dati, kailangan mong tulungan akong gumawa ng isang bagay. Sabi ni Yang Xiao. Ano? Tanong ng mga cultivator na nakasimangot. Walang hiya ang lalaking iyon. Tulungan mo akong mahuli ang taong iyon. Sabi ni Yang Xiao, itinuro si Lin Feng. Lahat ay tumingin kay Lin Feng, hindi naiintindihan. Nag-aaksaya ng labis na enerhiya upang mahuli ang isang emperador. At kailangan niya ng tulong para doon. Sumimangot si Lin Feng at kumislap ang kanyang mga mata. Talagang taksil si Yang Xiao, gusto niyang hulihin si Lin Feng ngayon. Yang Xiao, walang tensyon sa pagitan mo at ako, at inimbitahan mo pa akong sumali sa Gun Ministry. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa mga kaibigan mo? Malamig na tugon ni Lin Feng, na nakatitig kay Yang Xiao. Binuksan niya ang kanyang kamay at lumabas ang mga deployment marks. Kamahalan, sa tingin ko ay hindi mo tatanggapin ang aking imbitasyon, kaya kukunin muna kita at pagkatapos ay maaari tayong mag-usap. Tumiti si Yang Xiao. Si Lin Feng ay biglang naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa malayo. Mamatay. Malamig na sigaw ng Great Emperor Z. Nagpakawala siya ng apoy na kapangyarihan ng Dao, na tumama kay Lin Feng at tumagos sa kanyang katawan. Galit na galit si Lin Feng nang maramdaman niya ang pagkakahawak ni Qi sa kanya. Kung gusto mong pumunta sa libingan, hulihin mo siya. Paputok na sigaw ni Yang Xiao habang sinisimulan niyang habulin si Lin Feng. Sumimangot ang karamihan. Ang kanilang mga silweta ay kumikislap. Lahat sila ay humabol kay Lin Feng na parang mga baliw. Dahil sinabi sa kanila ni Yang Xiao, sumunod sila. Baka tuparin pa niya ang pangako niya. Naglabas si Lin Feng ng walang laman na espasyo at wind cosmic energies at binago ang mga ito. Kasabay nito, ang kanyang mundo ng espiritu na si Qi ay napuno ng hangin at ang mga naglalakihang pakpak ay lumitaw sa kanyang likod, pinalo niya ang mga ito at nag-strike sa kalangitan. Siya ay gumagalaw sa isang hindi kapanipaniwalang bilis. Gaano kabilis? Si Yang Xiao ay nananatiling mapagbantay. Nakipagkamay siya sa akin, ngunit nakakagulat na humingi siya ng tulong sa ilang magagaling na emperador, hindi niya akalain na magiging ganoon kabilis ang taong ito, naisip ni Great Emperor Z nang makita niya iyon. Gayunpaman, lumitaw ang mga marka ng deployment sa ilalim ng kanyang mga paa at nagsimula siyang gumalaw sa mga bakanteng espasyo.